China, mga sangkay, problemado ngayon sa Taiwan. Subalit, sa pilitan na lamang gagawin ang pag-aagaw sa lupain ng Taiwan at ibabalik nga ba sa China? Mga sangkay, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Global update po tayo patungkol po sa nangyayari ngayon patungkol sa Taiwan against China na mainit po ang banggaan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, yan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page dahil dito mga sangkay, nako, magaganda po yung topic natin. Wala pong tapon, no? Patungkol po sa mga nangyayari, kaganapan sa ating mundo. Nang sa ganun maging aware po tayo, maging handa po tayo sa kung anuman ang paparating sa ating planeta. Magkakaroon ba ng digmaan o kung anuman. At eto mga sangkay, sa mga nanonood sa Facebook, ito may papagawa po ako sa inyo, saglit lang to, okay? Sa mga nanonood sa Facebook, ito po. Habang nanonood kayo, mga sangkay, may makikita po kayo diyang tatlong tuldok, okay? Yung tatlong tuldok na yan, pindutin nyo po. Nasa bandang itaas ng video. Itong nakikita nyo ay halimbawa lamang, pero gawin nyo ito ng actual sa mismong video na napapanood nyo ngayon. So, yung tatlong tuldok na nasa bandang itaas ay pindutin nyo po. Tapos, may lalabas po dyan na show more. Ayan, makikita nyo po yung show more. Pindutin nyo po yung show more, tapos yung plus. Yan po yun. Show more and plus. Okay? Tapos, after nyan mga sangkay, pindutin nyo rin po yung bell. Ayan, makikita nyo yung bell katabi ng subscribe. Pindutin nyo rin po yung all. Okay? So, ayan mga sangkay, ganun lamang po kasimple. Ito, balik na po tayo sa ating paksa ngayon, no? Itong China, na tila baga mas titindi po ang action ngayon laban po sa Taiwan. Dahil nga po sa pagkaka-elect ng bago po nilang Pangulo na mas lalo pong ayaw sa China. Ito mga sangkay, military at economic threat ng China versus Taiwan magpapatuloy umano sa kabila ng pagpapalit ng leader. Ito, panoorin po natin. Ang ginagawang military threat at economic pressure ng China sa Taiwan sa panunungkulan ni President-elect William Lai ayon sa mga political expert. Noong Sabado, January 13, ay inihalal bilang bagong Pangulo ng Taiwan si Vice President Lai. Bagamat historic ang ikatlong termino ng ruling Democratic Progressive Party, isa sa pinakamalaking hamon ng bagong administrasyon ang relasyon nito sa China. Kasi, mga sangkay, na kung napanood nyo yung una kong video, ang China, mga sangkay, sinasabi po nila na hindi bansa ang Taiwan, kundi probinsya lamang po nila. And ayon po sa spokesperson ng China, sabi po niya talaga, pinagdiinan niya na Taiwan will never be a nation. Never daw po magiging bansa ang Taiwan. Dahil ang Taiwan ay bahagi ng tinatawag nilang One China. At kapag pipilitin di umano ng Taiwan na kumalas sa China, magkakaroon daw po ng malaking problema. Subalit, mga sangkay, ang tanong dito, uubra kaya yung mga pananakot ng China? The likelihood is very, very high. If we launch this kind of economic sanction against Taiwan, and also it can be imaged that the more frequent so-called incursion into our ADIZ by the fighter jets or so-called warships, so that they can. There's one stone here, two birds. Only one hand to send a strong warning to new DPP administration. Sa kanyang victory speech, ipinahayag ni President-elect Lai na pananatilihin niya ang peace at stability sa Taiwan Strait at mananatiling bukas sa dialogo sa Beijing.
As President, I have an important responsibility to maintain peace and stability in the Taiwan Strait. I will act in accordance with our democratic and free constitutional order in a manner that is balanced and maintains the cross-strait status quo. Subalit, Okay. Nagiging mainit kasi talagang usapin ngayon itong Taiwan kasi possible daw po talaga na magkaroon ng invasion. Just like sa nangyari po sa Ukraine na ginawa po nitong Russia. 'Di ba? Pero ibang story naman yon. Pero ayun pa rin mga sangkay, military invasion pa rin po ang naganap doon sa Ukraine. Dahil nga po, nakita nyo naman mga sangkay sa mga balita, paano po ginawa nitong Russia itong pagpasok ng kanilang militar doon po sa Ukraine. So, dito naman, ito talaga matindi kasi tinatawag po nilang probinsya. Itong Taiwan ng China, kaya nga po yung panawagan nila, huwag kakalas, manatili sa tinatawag na One China. Kaya nga lang mga sangkay, mainit kasi pinapasok na po ng China yung Amerika. Yung Amerika, yun po yung mortal na kaaway ng China. 'Di ba? So, dito mga sangkay, nagkakaroon po ng chaos ang marami sa mga leader ng both side. Taiwan and America. Dahil ang gusto po talaga nila, mabalik. Kaya nga lang, desidido po talaga yung Taiwan na gusto po nila ng kalayaan. Na hindi po sila under ng Amerika, hindi po sila under ng China. Gusto nila tumayo as Taiwan. Yun po yung gusto nilang mangyari. At ngayon mga sangkay, nagiging kaibigan ng Taiwan ang mga taga-Western country, pero hindi po ibig sabihin nun, mga sangkay, na sila po ay aasa sa Western. At klinaro po yan, mga sangkay, ng bagong President-elect. naniniwala ang mga political analyst na malabo pa sa ngayon na mag-resume ang formal na pakipag-usap ng China sa Taiwan. Simula nang matigil ito noong 2016 sa panahon ni President Tsai Ing-wen. Grabe, no? Itinuturing ng China na teritoryo nito ang Self-Ruled Island. Dahil dito buo ang ambisyon ni Chinese President Xi Jinping sa plano nitong reunification ng Taiwan. Subalit wala pa umanong mangyayaring all-out invasion, dagdag pa ng political expert. But Nakakaano to, mga sangkay, kasi malapit lamang po yung Taiwan sa Pilipinas eh. Pag nangyari po yung all-out invasion nitong China, kasi problemado sila ngayon eh. Mula 2016, until now, nawala na po sa kontrol ng China itong Taiwan. Dahil ayaw po ng Taiwan ng mga pulisiya ng China. At ang gusto nila mangyari ngayon, tumayo bilang isang Taiwan. At majority po sa mga tao doon, yun din po yung kanilang hinain. No? Na gusto po nila na magkaroon ng kalayaan mula sa kamay ng China. me, I don't see, or at least the likelihood for a so-called all-out invasion in the next several years probably is low. Okay. Sa isang pahayag ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs, nanawagan ito sa Chinese government na igalang at tanggapin ang resulta ng eleksyon at itigil ang panggigipit sa Taiwan. Tigil ang panggigipit sa Taiwan. Nakatakdang maupo sa Mayo bilang bagong presidente ng Taiwan, si Vice President Lai, kasabay ng running mate nito na si Xiao Bikim. Amiel Pascual. Okay. So, kita niyo naman mga sangkay, bagong elect, ito po yun, yung Vice President. At ito daw po yung makasaysayan kasi itong partido na ito, straight. 3 termino, sila po yung nanalo. Bakit? Tuloy-tuloy po yung kanilang prinsipyo o kumbaga yung paniniwala po nila na kailangan po nilang makalaya sa China. Yun po yung kanilang bit-bit lagi na plataforma. No, maliban na lamang po sa pagpapalago, pag-innovate ng kanilang bansa, yung gusto po nilang mangyari na wala na po sila sa kamay ng China. Kasi pag iba po ang ma-elect, malamang pwede pong gamitin po yun ng China at manalo. Babalik muli sila sa China. So, yun po yung plano nila ngayon, mga sangkay, as one, bilang separate sa China. Kaya nga lang, ang tanong dito, papayag kaya ang China? Kaya may sinasabi po dito na ang military at economic threat
nitong dalawang bansa ay tuloy-tuloy. At baka magkaroon ng military invasion, hindi po natin alam. Kasi seryoso po si President Jinping ng China na gusto po nila na magkaroon ng unification itong dalawang bansa na ang tawag lamang po ng China ay probinsya. Well, ano po ang inyong komento mga sangke tungkol po dito? Just comment down below. Now guys, meron po akong Facebook group. Ito po ay exclusive lamang sa lahat ng mga solid sangkay. Okay, hanapin nyo po ito sa Facebook. Kung ikaw po ay solid sangkay talaga, bawal po yung fake. Hanapin nyo po ito sa Facebook, tapos type nyo lamang po ito, Hukbong Solid Sangkay, then mag-join group kayo. Okay? Tapos, siguraduhin nyo na masasagutan nyo lahat ng tanong para ma-approve po kayo ng mga admin doon. So, ano po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.